Hello mga ka-farmlot, good day! So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome po sa aming panibagong vlog. Another day, another farmlot na naman po tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon. Maglolocate tayo ng isang property na medyo may kaliitan po ang sukat. Ano po? So kayo po ba ay naghahanap ng property na maraming fruit bearing? And then katabi po ng school. Ayan po. And then, katabi din po siya ng barangay hall kung saan 20 meters po ang layo po ng ating barangay hall po dito po. Ano po? So yan, napakagandang property yung bibisitahin natin for today. At maganda po nito, buhay po si seller. So ano pang hinihintayin natin? Let's go! Ikutin na natin si 1 hectare dito po sa Lopez, Quezon. So start na po tayo. So dito po magsisimula yung ating property po. Ano kung mapapansin nyo, meron po siyang parang basketball court na yan po ay kasama po sa binibenta po ni seller. So yan po ay hiniram po sa kanya ng barangay, and then parang 15 years po yung pagkakahiram po sa kanya. Pagkatapos ng 15 years, isasoli na po sa kanya. So na-reach naman po yung 15 years na yun, kaya okay na po siya. So kasama po itong basketball court po na to sa property. So, wala po tayong magiging problema. Sementado na pati siya. And then, di kayo maiinip dito po. Ano po, may mga kapitbahay naman kayo. Ayan. And then, ayun po yung ating school. Tanawan po natin. Kasama rin po itong bahay na to, pero medyo may kalumaan na at meron pong nakatira dyan. Pero, kausap po namin si tatay. Sabi po niya, walang problema sa kanya, aalis siya. Dahil po siya po ay nakitayo lang naman. So wala naman daw po siyang karapatang tumutol oras na mabenta to. Wala naman po magiging problema. Ayan. So pakita lang natin yung dating basketball court na yan nga po, bali sinurrender na rin po ng barangay po sa kanya. So 15 years lang naman po itong hiniram. So ikot na tayo ulit kay property. Bali ito po yung bahay na sinasabi ko po sa inyo kanina na nakapaloob po kay property. Ano po? So ayun naman po dyan sa nakatira na yan, siya naman daw po ay willing umalis. So wala naman po magiging problema. Bali ito pong side na to at itong side na to ay kasama na po kay property. So dito muna po tayo sa ating right side. Ayan. Isa-isahin na po natin yung mga fruit bearing na nakatanim kay property. Ano po? So meron tayong kakao, meron tayong kalamansi, ayan, meron tayong star apple dito. Ito po ay puno po ng lansones. Ayan po, nasa harapan. Meron tayong langka. Medyo maraming fruit bearing kay property. And then kagandahan po kay property, 100% flat po. So walang kahirap-hirap ikutin. May mangga tayong malaki. Ayan. May nagpipiknik yung aking mga kasama. Yan, may mga puno ng lansones pa rito, oh. So, meron tayo rito nasa 50 kapuno po ng niyog. Medyo mga bata pa naman siya. And then, estimated din po natin, meron tayo mga nasa 50 kapuno rin po ng saging. Ikot po na tayo, and then mamaya po i-explain ko na po yung about sa road naman na dinaanan po natin para makarating po tayo kay property po. Ano po? Kagandahan ito, 100% flat. So, tamang-tama po ito dun sa mga buyers po namin na naghahanap ng hindi
mahirap ikutin or linisin na property. Kasi bukod sa maliit nga po yung cut nito, yan, flat naman po siya. Meron din po tayong mga guyabano dito sa may pinaka area. Medyo may kainitan yung pag-ikot natin kay property, pero okay lang. So yan, kasama po yan, hanggang doon pa po yan, ano po. And then dito naman tayo sa may ating pinaka right side. So si property po ay merong nasasakupan na 4 na pitak na palayan. And kasama rin po itong mga niyog na to. May mga star apple pa dun, oh. So tayo po ay nasa 3 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-barangay road. Papunta po dun sa may pinaka-national road po natin. Ano po? And then, another 4 kilometers naman po para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper. So medyo malapit-lapit po ito dun sa ating bayan. Nalapit tayo sa may palayan. Bali, ito po ay sahod ulan lang. And then, 2 beses po nakapagtatanim sila, owner po ng palay dito. And okay na okay po at may pagkukuhanan tayo ng pambigas man lang. Ang ating source ng tubig po ay balon. So kung mapapansin po niyo yung nagsasalok ng tubig na yan, ayan, kumukuha si kuya ng tubig. Yan po ay po pwede nating inumin. Ano po? So ito po yung 4 na pitak ng palayan na kasama po kay property. Napit tayong konti. Kagandahan kay property, kumpleto po siya, ano po, mula sa signal ng phone, and then meron tayong source ng tubig kung saan balon po yung gamit nila dito, and then meron din po tayong kuryente na po, ano po. Ganda ng view. So kagandahan kay property, hindi ka na matapanglaw kasi medyo marami na pong bahay na nandito sa may pinaka area. And then plus pa po natin, halos wala na tayong itatanim kay property. Puno na po siya ng mga fruit bearing, saka po mga niyog. And then yung ibang part naman po, kagaya na nasabi ko kanina, so meron tayong 4 na slot ng palayan. So, mangyayari, titira na lang natin si property po, ano, and then konting linis na lang siya. Ayan, lakad tayo. So, explain ko naman po sa inyo kung bakit nagkaroon tayo ng pathway dito sa mismong tabi ni property po, ano, or nakapaloob kay property. Bali, itong pathway na to ay nakapaloob po siya kay property po, ano. So, buhat dun sa may pinaka basketball court. And then hanggang dito ay sako po yan ni property. Pero pagdating po dito sa may poste na yan, yan po ay hindi na po nakapaloob kay property. Pero yung pathway po natin is didiretso pa po yan hanggang dun sa dulo. So yan naman po ay talagang pinagkasunduan ng mga taga rito na magkaroon po sila ng pagkakaisa na magkaroon po ng pathway, cemented pathway, para po sila po lahat ay makinabang at hindi po mahirapan dun sa paglalabas po ng kanilang produkto. So ang mangyayari po, ang ating property ay magkakaroon po tayo ng right side and then left side. So kasama po si owner na nakipagkasundo na maging road din po itong daan na po na to na nasasakupan po niya. Ano po? So siya naman din po ay makikinabang. And then mas marami pong makikinabang dun sa may part ng dulo na yon kasi mas marami pong mga tao po dun. Yan, lakad tayo. So lalabas tayo dun sa may pinaka unahan ni property para ma-explain ko po sa inyo yung about dun sa 20 meters po na ating layo dun sa ating may pinaka barangay hall and then school.
So napakagandang property po. Ano po? Ayan, lakad tayo. Kung tayo po ay nagbabalak bisitahin si 1 hectare at tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours po para makarating po mismo tayo dito sa may pinaka-area. Ito po ay hindi saktong 1 hectare. Ito po ay 10,772 square meters. So may sobra pa pong konti. Yan, lakad tayo. Ay, mayroon pa pala tayong suha dito. Hindi ko masyadong naikot na mabuti si property. Medyo may kainitan. Pero dito sa may pinakabungad, napakarami niya mga fruit bearing talaga. So ito kasama tong mga bayabas na yan. So ulitin ko lang po, itong basketball court na to ay kasama na po sa ating property. So yung 15 years po na pagpapahiram ni seller sa ating barangay ay natapos na. So okay na siya. So yan, nandito na tayo sa may pinakaunahan ni property kung saan 20 meters away from Barangay Hall. Ayan po ulit yung school. And then ito na po si property po. So mag-start po siya dito. Ayan. So bali ito pong 20 meters na to ay pathway din po. Pero sabi ko kanina kay Kagawad, pwede bang mag-request kung sakali po buhat po doon sa may pinaka barangay hall hanggang dito po sa may pinaka property, kung sakali po bang palaparan po nung makakabili ay pwede po ba? So ang sagot naman po niya sa atin, wala naman pong hindi papayag. So nasa pakikipag-usap po yan dito po sa may-ari po ng property po na ito. Ano po? So pumayag naman po siya magkaroon ng pathway para lahat po ng tao ay makadaan. So hopefully po baka pumayag po ulit siya na palaparan po natin para makapasok po si ating 4 wheels. Dangan nga lang po meron po tayong mga puputulin po kasing puno kung sakali pong lalaparan po natin. So madadamage po itong mga puno na to. At yan naman po ay sabi nga po niya, yan po ay nasa pakikipag-usap. So napaka-iksi naman po, 20 meters. Nandun na po tayo kay property. Tayo yung school. So lalabas tayo sa may pinaka-barangay hall. Dami mga bahay dito. So kung sakali magustuhan niyo si property, pwede na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then, kung sakali po na meron akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba. So, click nyo na lang po iyon. Ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So, avail na po kayo mga ka-farm lot. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching.